Buksan ninyo inyong mga Biblia sa Mark 12. Mark 12, babasahin natin mula verse 1 hanggang 17. Mark 12, verses 1 hanggang 17. Nagsimula siyang magsalita sa kanila ng mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan. Binakura ng paligid nito, humukay ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang tore, pinaupahan iyon sa mga magsasaka at nagpunta siya sa ibang lupain. Nang dumating ang kapanahunan, nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang kunin sa kanila ang kanyang bahagi mula sa mga bunga ng ubasan. Ngunit siya'y kanilang sinunggaban, binugbog, at pinaalis na walang dala. Siya'y muling nagsugo sa kanila ng isa pang alipin, at ito'y kanilang pinalo sa ulo at nilait. Nagsugo siya ng isa pa, at ito'y kanilang pinatay, gayon din sa marami pang iba. Binugbog ang ilan, at ang iba'y pinatay. Meron pa siyang isang minamahal na anak na lalaki. Sa kahuli-hulihan, siya'y kanyang isinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit sinabi ng mga magsasakang iyon sa isa't isa, ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin siya at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang sinunggaban, pinatay, at itinapon sa labas ng ubasan. Ano kaya ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Siya'y darating at pupuksain ng mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng gusali ay siyang naging batong panulukan. Ito'y gawa ng Panginoon at ito'y kagilagilala sa ating mga mata. Nang kanilang mahalata na sinasabing niya ang talinghagang ito laban sa kanila, pinagsikapan nilang hulihin siya, ngunit sila'y natakot sa maraming tao at siya'y iniwan nila at sila'y umalis. Kanila naman sinugo sa kanya ang ilang Pariseo at Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang siya'y lumapit kay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin ikaw ay tapat at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao kundi itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat ba kami magbayad o hindi? Ngunit dahil alam niya ang kanilang pagkukunwari, ay sinabi niya sa kanya, bakit ninyo ako sinusubok? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo upang makita ko. Nagdala nga sila ng isa at sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan na nakaukit? Sinabi nila sa kanila, kay Cesar. Ito ang ating teksto, verse 17. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon bilang salita ng Diyos. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang teksto ay isang tagpo kung saan nagiging mainit na sa mata ng mga Pariseo dahil sa kanilang inggit kay Kristo, nagiging mainit na sa mata ng mga Pariseo si Jesus. Sukdulang gusto nila itong ipadakip. Nga lang, natatakot sila sa maraming tagasunod ni Kristo. Baka kumaunti ang mga tagasunod ng mga Pariseo. Baka kumaunti ang mga naniniwala sa kanila. At kaya natatakot silang ipadakip ng publiko si Jesus sapagkat marami ng tagasunod si Jesus. At hindi lamang gusto ng mga Pariseo na ipadakip si Kristo, kundi ang gusto nila ay ipapatay si Kristo. At sa kasaysayan ng buhay ng Panginoon, makikita ninyo ang pagsisikap ng mga Pariseo at Saduseo na ipapatay ang ating Panginoon Kristo.
at dalhin ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo sa isang kasalanan na hindi naman ginawa ng Panginoon. Ang gusto nila, ipadakip ito at ipapatay ng nang hindi nababahira ng kanilang mga kamay. Nang hindi nababahira ng kanilang kamay legally o sa batas ng Roma. Kasi kung papatayin nila si Kristo ng harapan, magkakasala sila sa gobernador ng Roma. At sa panahong iyon, ang gobernador ng Judea. Sa panahong iyon, ang gobernador ng Judea ay si Pilato. At ang hari ng Judea noon ay si Herodes. Magkakasala sila sa batas ng Roma, sa emperador ng Roma, kay Cesar. Kung babahiran nila ang kanilang kamay at ipapapatay nila si Kristo sa maraming tao. Kapag sinabing legally, ayaw nila mabahiran ang kanilang mga kamay legally, ibig sabihin, ang papatay kay Jesus ay hindi sila. Ang papatay kay Jesus dapat ay ang imperyo ng Roma. Ang papatay dapat kay Jesus ay ang emperador ng Roma. Ang hari ng Judea, si Herodes. Ang gobernador ng Judea, si Poncio Pilato, na sumasakop ngayon sa buong kaharian ng Judea. Ang gusto ng mga Pariseo, para absuelto sila sa batas at maisakatuparan nila ang pagdakip kay Kristo at pagpatay kay Kristo, gagamitin ngayon nila ang pamahalaan. Gagamitin ngayon nila ang sanlibutan. Gagamitin ngayon nila maging ang emperador, hari at gobernador ng Roma laban kay Jesus. Gagawin nila ang lahat upang maging smooth ang maging pagpatay nila kay Jesus. Nang wala man lang kabahid-bahid na ang mga nagpapatay sa kanya ay ang mga Pariseo. Ang nagpapatay sa kanya ay ang Sanhedrin. Walang kamalay-malay ang mga tao na si Jesus ay dadakipin sa pamagitan ng kapangyarihan din ng mga Pariseo na itinuturing na takapagturo ng mga kautusan at katuwiran ng Panginoon sa Israel. Oo, sa batas maaaring tama sila, maaaring makaligtas sila, maaaring maabsuelto sila sa batas ng Roma at sa batas ng Judea sa ilalim ng pamahalaan ng imperyo. Maaaring makatakas sila, pero spiritually, sa usapin ng kung anong nilalaman ng puso nila, sa usapin ng kung paano sila kumilos sang-ayon sa prinsipyo ng laman ng kanilang puso, walang iba kundi ang kasalanan. Hindi lamang ang Roma ang nagpapatay kay Kristo. Hindi lamang ang Roma ang siyang dumakip kay Kristo at pinahirapan si Kristo. Hindi lamang ang Roma ang humuli kay Kristo sa sala na hindi naman niya ginawa. Spiritually, pati ang mga Pariseo na napupuot sa ating Panginoon Kristo ay nagkasala at lumabag sa kautusan ng Panginoon. At karumal-dumal ito sapagkat sang-ayon sa talinghaga na ginawa ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit nagalit ang mga Pariseo. Yung anak ng Diyos na ipinadala ng Panginoon at sinugo ng Panginoon ay nagsabwatan ng mga Pariseyong ito na bahagi ng Judea at ng Israel na nasa kanila ang kautusan at ang tipan ng Panginoon. Nagsabwatan sila para patayin ang tagapagmana ng tipan. Patayin ang tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. Ang gusto nila ay ang kahariang sila ang nagahari. Ang gusto nila ang kaharian na sila ang namumuno, kaharian na nakikita. Sabi ni Kristo nung tinanong siya ni Poncio Pilato, ang sabi ni Kristo, kung ang kaharian ko ay dito sa lupa, ay magpapatayan ng aking mga disipulo, ang aking mga mananampalataya. Ito ang gusto ng mga Pariseo, isang kaharian dito sa lupa. Isang kaharian na nakikita at hindi spiritual. Kaya magsasabuatan ngayon sila laban, hindi lamang kay Kristo, kundi sa bugtong na anak ng Diyos. Hindi lamang sa itinalaga ng Panginoon para maging tagapamagitan ng tipan at maging ulo ng iglesia, kundi laban mismo sa pangalawang persona na nagkatawang tao. Laban mismo
sa larawan at kapuspusan ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga sa verse 13, dahil sa pagnanais nila na wag mabahira ng kanilang mga kamay legally, at gusto nila ang gumawa nito ay ang Roma, tingnan nyo ang verse 13. Kanila namang sinugo sa kanya, mula sa Sanhedrin nito, kalipunan ng mga Saduceo at mga Pariseo, ang ilang Pariseo at Herodiano, upang siya'y mahuli nila sa pananalita. Isinama ng mga Pariseo ang mga Herodiano. Ang mga Herodiano ay galing sa sambahayan ni Herodes. Sariling sambahayan ni Herodes, mga kaanak ni Herodes, o yaong mga nagtatrabaho alang-alang sa hari ng Judea, na puro opisyal, lalo na kapag may patungkol sa pagbabayad ng buwis at pagpapatupad ng buwis. Ito ang mga Herodiano. Sila ang sumama sa mga Pariseo para mahuli nila si Kristo sa pananalita. At kapag nahuli nila si Kristo sa pananalita, dadakipin agad nila si Kristo bilang babala sa sino mang lalabag sa kautusan at panuhala ng Roma. Ginawa ito ng Pariseo. Bakit nila sinaba mga Herodiano? Ginawa ito ng mga Pariseo kasi hindi kasi sila papakinggan ng Roma kung ibabato nila kay Jesus ay ang batas ng mga Hudyo. Minsan nang nangyayari sa kasaysayan ng iglesia, sa Acts 15 o sa Acts 16, hinarap ng mga Hudyo ang sila Pablo at ang mga mananampalataya. Ang sabi ng gobernador, kung ito ay may kinalaman sa batas ng Roma at kung siya ay naging suwail at naging pabigat sa Roma, sangayon sa batas ng Roma, saka nyo iharap sa akin ng mga taong ito. Pero kung ito ay may kinalaman lamang sa inyong batas bilang mga Hudyo, ay wala akong kinalaman sa taong ito. Kaya habang pinaparusahan nila si Pablo, ang gobernador ng Roma ay walang pakialam kasi walang kinalaman ng Roma sa batas ng mga Hudyo. Hindi papakinggan ng Roma kung ang ibabato nila kay Jesus ay ang batas ng mga Hudyo. Kinakailangan nilang mapatunayan si Jesus ay laban kay Cesar. Ang titulong Cesar ay bilang pag-alala sa kauna-unang emperador ng Roma, si Julius Caesar. Kaya lahat ng mga sumusunod na emperador, ang pangalan nila, ang titulo nila ay Cesar. Kaya sa panahon ni Jesus, ang emperador ng Roma ay si Tiberius Caesar. Kailangan nilang maiharap kay Cesar si Jesus. Kailangan nilang mapatunayan na si Jesus ay hindi lamang heretiko, sang-ayon sa kanilang mga katuruan, sang-ayon sa Judaismo, kundi isa siyang rebelde. Isa siyang rebelde sa Roma. Na ang kanyang mga disipulo ay maaaring mag-aklas laban sa gobernador ng Judea, si Pilato. Maaaring mag-aklas laban sa hari ng Judea, si Heros Antipas. At laban sa emperador ng Roma, si Tiberius Caesar. Sabik sa kapangyarihan ng Roma, hindi ba? Kaya nga nung malaman ni Herodes na ipinanganak na ang hari ng Judea, ang hari ng mga Hudyo, pinapatay niya ang lahat ng mga sanggol. 2 taon pababa. Sapagkat sakim sa pakinabang at kaharian ang Roma. Hindi sila papayag na merong isang Jesus na gagambala sa imperyo ng Roma na sumasakop sa buong Judea, na merong gagambala sa kapayapaan ng Judea, na merong gagambala sa kapayapaan at karangyaan ng emperador ng Roma at kaluwalhatian ng buong Roman Empire. At ang pagbibigay ng mga buwis ay ang malinaw na indikasyon kung ikaw ba ay para sa Roma at laban sa Roma. Ang pagbibigay ng buwis ay isang indikasyon kung ikaw ba ay tapat sa Roma o laban sa Roma. Kaya kasama ng mga Pariseo ang mga Herodiano.
At ang mga Herodiano na ito at mga Pariseyong ito ang nagtanong kay Jesus. Tinawag nilang guro si Jesus sa verse 14, pero alam ng Panginoon sa verse 15 na sila ay nagkukunwari lamang na kinikilala ang kanyang otoridad. Ito ang tanong ng mga Herodiano at ng mga Pariseyo. Matuwid bang magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad o hindi? Makikita mo at mararamdaman mo ang otoridad na meron sa mga tanong iyon. At makikita mo at mararamdaman mo yung nakaakmang panganib. Oras na si Jesus ay sumagot negatively o labag sa kung anong gustong marinig ng mga Herodiano. Ang ating tema sa umagang ito, pagbibigay kay Cesar at sa Diyos. Una, titingnan natin ang utos, yung binanggit ni Kristo. Pangalawa, ang paliwanag. Ang pangatlo, ang mga implikasyon ng sagot ni Jesus. Ang kasagutan ni Jesus ay naglalaman ng dalawang utos, kung titignan ninyo, na nakaugat din naman sa mga kautusan ng Diyos, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ito ang sagot ni Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus sa ating talata, sa verse 17, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Dalawang utos, hindi ba? Pagbibigay kay Cesar at pagbibigay sa Diyos. At malinaw na ang dalawang utos na ito na tugon ng ating Panginoon Kristo ay nakaugat sa pag-ibig mo sa Diyos at sa pag-ibig mo sa kapwa. Ang pag-ibig mo sa kapwa ang nagbubunsod sa iyo para magbayad ka ng buwis. Kung saan ang mga pangangailangan ng bansa ay natutugunan. Dahil sa malalim mong pag-ibig at pagkaunawa mo sa Ebanghelyo at kung sino ang Diyos na nagligtas sa iyo, ginagampanan mo ngayon ang iyong tungkulin bilang isang mabuting mamamayan ng isang bansa. At alam mo na ang pagbabayad ng buwis ay isang tungkulin na kinakailangan mong gawin para sa kapakanan ng kapwa mo. Ito ay nakaugat muna sa pag-ibig mo sa kapwa, hindi ba? Isinusulong mo lagi ang kabutihan ng kapwa mo. Isinusulong mo lagi ang ikabubuti ng kapwa mo. Kaya ka nagbabayad ng buwis. At ito ay nakaugat muna sa dakila at malaking pag-ibig mo sa Diyos. Ngunit kailangan mo maunawaan, nung binanggit ng Panginoon si Cesar at ang Diyos, nung pinanggit ng Panginoon ang pangalan ni Cesar, ang emperador ng Roma, at na nag-iisa ang tunay na Diyos, kailangan mo maunawaan na si Cesar ay hindi kapantay ng Diyos. Na para bang ang pagbibigay kay Cesar ay kapantay ng pagbibigay sa Diyos. Ang pagbabayad mo ng buwis ay hindi kapantay ng pagbibigay mo sa Diyos. Ang pagbabayad mo ng buwis ay hindi kapantay kung paano ka nagbibigay sa Diyos ng mga kaloob na nararapat sa Diyos. Hindi ito binanggit ng Panginoon para magkaroon ng kapantayan si Cesar at ang Diyos. Hindi niya ito binanggit na para bang tinuturo niya ang Diyos at si Cesar ay magkaparehas lang. At kinakailangan mo magbayad kay Cesar yung mga kinakailangan mong ibayad sa Kanya. At kailangan mo magbayad sa Diyos, magbigay sa Diyos yung mga kinakailangan mong ibayad sa Diyos. Na para bang merong mga bagay na pag-aari si Cesar, at ang Diyos ay merong mga bagay na pag-aari niya na yung mga pag-aari ni Cesar ay hindi niya pag-aari. Parang gano'n ang sinasabi. Ngunit hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang totoo, kaya ka nagbabayad ng buwis ay dahil iniibig mo muna ang Diyos. Upang kahit ang pagkakaloob mo kay Cesar, ang pagkakaloob mo sa gobyerno, ang pagkakaloob mo na yung buwis, ay pagkakaloob mo rin sa Diyos, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Hindi dahil pantay si Cesar, kundi dahil ito ay nagmula sa gawain ng pananampalataya, ang pagmamahal mo sa kapwa mo, maging sa mga nanunungkulan sa iyo, at yung mga taong nakapalibot sa iyo, alang-alang sa iyong kapwa tao. Kaya ka nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos, hindi ba? Kaya hindi maaaring si Cesar at ang Diyos ay pantay. Ang lahat ng meron si Cesar, ang kanyang kapangyarihan, karangyaan, at maging ang kanyang
lahat ng kanyang nasasakupan at lahat ng kanyang kayamanan ay pag-aari ng Diyos. Walang bagay si Cesar na hindi sa Diyos. Lahat ay panukala ng Panginoon. Siya ay tinatag ng Panginoon at itinalagang emperador ng Roma alang-alang sa kanyang bayan. Para maglingkod sa kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya nga sabi ni Jesus, dumating na ang oras para luwalhatiin mo ang iyong anak. Nanalangin siya sa Ama. Kagaya ng pagbibigay mo ng lahat ng bagay upang pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan, yaong mga pinagkaloob mo sa Kanya. Kasama dito si Cesar, na pinagkaloob ng Panginoon kay Kristo at nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo para maglingkod sa Kanyang bayan. Kaya lahat ng bagay na meron si Cesar ay mula sa Diyos para maglingkod sa soberanong kalooban ng Diyos. Ang kasagutan ni Jesus din ay naglalaman ng kautosang may kaugnayan muna sa pananagutan mo sa hari ng isang bansa o sa pamahalaan. Sapagkat hindi mo maibibigay sa Diyos ang para sa Kanya kung isinasawalang bahala mo ang tungkulin mo bilang mamamayan ng isang bansa. Hindi mo pwedeng gawing excuse. Nagbibigay naman ako ng offering, kaya hindi ako magbibigay ng tax o hindi ako magbabayad ng tax. Hindi excuse yun. Tatandaan mo na ang lahat ng kautusan ay nakaugat sa pag-ibig mo sa Diyos. Sa original, sa ating teksto, ang salitang ginamit patungkol sa pagbibigay ay merong kaugnayan sa pagbabalik ng pagmamay-ari ni Cesar at ng Diyos. Yun yung ginamit sa original. Kung babasahin natin sa original, ito ang pagkasabi. Ibalik ninyo kay Cesar ang mga bagay para kay Cesar. At ibalik ninyo ang mga bagay sa Diyos na para sa Diyos. Ito ang sabi sa original. Meron kang dapat na ibalik kay Cesar. Meron kang mga dapat ibalik sa Diyos. Ang buwis na dapat ibinibigay mo sa pamahalaan ay hindi sa iyo, kundi sa pamahalaan. Para sa ikasusulong at kabutihan ng kapwa mo. Kailangan mong gampanan ang pananagutan mo sa pamahalaan. Sapagkat ang buwis ay hindi sa iyo, ang buwis ay sa pamahalaan. Kaya nga sabi sa original, ibalik ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, pag-aari ni Cesar, pag-aari ng pamahalaan, pag-aari ng estado, at ang konteksto ay ang buwis. Ito ay pananagutan mo sa Diyos, kaya hindi maaaring maging excuse ang pagkakaloob mo sa Diyos, kaya hindi ka nagbabayad ng buwis. O hindi naman kaya ay mas pinaprioritize mo ang pagbibigay sa church kaysa sa pagbabayad mo ng buwis. Na hindi ka na nagbabayad ng buwis, dahil sabi mo, mas priority ko ang church. O hindi naman kaya ay talagang kinalimutan mo na ang pagbabayad ng buwis. Tinatakasan mo ang pagbabayad ng buwis sa pagtatatag mo ng isang negosyo, pagtatayo mo ng negosyo, sa pagtatrabaho mo, ayaw mo magbayad ng buwis, at nagrereklamo ka, napakalaki ng buwis sa Pilipinas, na para bang hindi mo tungkulin ito bilang isang mamamayan. Bagamat hindi kapantayin ng Panginoon si Jesus, ay hindi kapantayin ng Panginoon si Cesar, bagamat hindi magkapantay si Cesar at ang Diyos, ngunit ang pagbabayad mo ng buwis ay isang pagpapakita din naman ng pag-ibig mo sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay hindi mga suwail sa pamahalaan. Ang mga Kristiyano ay hindi rebelde sa pamahalaan. Ang mga Kristiyano ay hindi pabigat sa pamahalaan. Tayo ang masigasig sa pagtulong para sa ikasusulong ng ating kapwa. Tayo ang masigasig sa pagsunod at pagpapasakop sa mga namamahala sa atin. Hindi tayo mga tiwali. Hindi tayo mga suwail. Hindi tayo mga rebelde. Ito ang laging binabato ng sanlibutan sa atin. Na mga Kristiyano ay rebelde. Kaya nga maraming mga Kristiyano sa matandang iglesia, kasi naunang iglesia ang namatay. Dahil bukod sa sinasabihan sila na hindi sila naniniwala sa Diyos sapagkat napakaraming Diyos ng Roma, at hindi sumasampalataya ang mga Kristiyano sa maraming Diyos na ito,
Ang sabi sa kanila, mga wala kayong Diyos. Kaya maraming mga kalamidad, maraming mga ipinapadala ang mga Diyos sa amin ng mga kamalasan dahil sa inyo. At hindi lang yun. Pinagbibintangan nila ang mga Kristiyano ng mga rebelde at mga tulisan sapagkat ayaw nilang sumamba kay Cesar. Sapagkat nagkaroon ng panukala dati na kailangan mo sambahin si Cesar. At pag sinabi ng emperador na walang sasamba, ay kailangan walang sasamba. Pag sinabi ng emperador na magkaroon tayo ng isang libangan na pinapatay ang maraming tao, ayaw ng mga Kristiyano yun. At sabi nila, ang mga Kristiyano ay mga rebelde. At ganito rin naman ang nangyayari sa pagkakasulat ng ating Belgian Confession of Faith. Ang bintang sa mga mananampalataya sa Espanya ay ang mga mananampalataya ay mga tiwali at mga rebelde. Ang mga mananampalataya sa Netherlands ay mga suwail sa gobyerno. Kaya binigyan ng karunungan ng Panginoon sa panahon ng Reformasyon ang mga kalalakihan para isulat ang ating Belgian Confession of Faith. Para sabihin na tayo ay hindi mga rebelde, kundi mga masigasig pa nga sa pagpapasakop at pagsunod sa pamahalaan. Ito ang laging binabato sa atin ng sanlibutan, hindi ba? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ito rin ang binabato nila at pinagsisikapan nilang gawin kay Kristo, sapagkat ang alipin ay hindi mas mataas sa kanyang Panginoon. Kung dinanas ito ng Panginoon, dadanasin din ito ng kanyang iglesia. Ngunit hindi ang pagbabayad ng buwis ang tema ng talata. Kung babasahin natin muli, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. Hindi tema ng talata ang pagbabayad ng buwis. Hindi ka nakikinig ng pangangaral ngayon para matuto ka paano magbayad ng buwis. Hindi mo pinapakinggan ang pangangaral ngayon para maging tapat ka sa pagbabayad ng buwis. Ang tema ng talata ay pagbibigay. Ang tema ng talata ay pagbibigay ng mga dapat sa mga dapat pagbigyan. At sa ating talata, dalawa ang binanggit. Kay Cesar at sa Diyos. Sa orihinal, ito rin ang pagkakasabi. Ibigay kay Cesar ang mga bagay ni Cesar. Ang buwis ay kay Cesar. Ang buwis ay para sa pamahalaan. At kung palalawakin natin ang pagkaunawa natin sa teksto, at i-extend natin ang ating pakahulugan sa salitang Cesar, ito ang sabi sa atin. Parang ganito ang pagkakasabi. Ibigay ninyo sa sanlibutan ang mga bagay na nauukol sa sanlibutan. May mga bagay na nauukol lang sa sanlibutan, hindi ba? May mga bagay na nananatili lang dapat sa sanlibutan. May mga bagay na pag-aari ng sanlibutan. Halimbawa na lang dito, ang mga filosofiya at pamumuhay na naaayon sa filosofiya ng sanlibutan. Ito ay pag-aari ng sanlibutan at sa tanikala ng kasalanan. At maging ang karunungan ng sanlibutan ay pag-aari din ng sanlibutan. Ang lahat ng ito ay nauukol sa sanlibutan. At sabi ni Kristo, ibigay sa sanlibutan ang mga bagay na nauukol sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na dapat ibinibigay sa sanlibutan. At dahil ang teksto ay pautos, sa original, pautos, inuutusan ka ng Diyos na ibigay mo sa sanlibutan ang mga bagay na nararapat sa sanlibutan. O kung gagamitin natin ang isa pang pakahulugan, ibalik mo sa sanlibutan yung mga bagay na nauukol sa sanlibutan, na pag-aari ng sanlibutan. Huwag mong bahiran ng kamay mo ng karumihan ng sanlibutan. Ibalik mo agad sa sanlibutan ang nauukol sa sanlibutan at ibigay mo sa Diyos ang nauukol
para sa Diyos. Sa orihinal, ang utos ay may patungkol sa pagbabalik sa pag-aari ni Cesar. Ang binabalik ay yung mga bagay na hindi sa'yo, hindi ba? Pwede mo bang ibalik ang bagay na sa'yo? Ang prinsipyo ng sanlibutan at ang pamumuhay ng sanlibutan, ang filosofiya ng sanlibutan, ay hindi pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari. Bagamat sabi ng Panginoon, ang sanlibutan ay para sa inyo at pinagkaloob ko sa inyo. At sabi ni Pablo, tayo ang hahatol sa sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay sa atin. Ito ay nasa prinsipyo ng Ebanghelyo. Ngunit sa prinsipyo ng kasalanan, ang prinsipyo ng sanlibutan ay hindi sa atin. Hindi ito pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon ng masamang bagay. Hindi ka pwedeng bigyan ng Panginoon, isang mabuting ama, ng lason. Lason ng sanlibutan. Kaya kinakailangan mong ibalik ang mga bagay na hindi sa iyo. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, ibalik ninyo ang mga bagay ni Cesar. Kasi sa kanya yan. Kaya nga pwede kang kasuhan ng tax evasion, kasi nga, ninanakawan mo ang pamahalaan kapag hindi ka nagbabayad ng buwis. Kung panalawakin ulit natin ang application nito, ang sanlibutan ay mayroong mga pagmamay-ari. At bilang hindi ka naman taga-sanlibutan, ikaw ay estranghero, at manlalakbay lamang dito sa sanlibutan, darating ang oras, ang tolda mo, ay ititiklop ng Panginoon at uuwi ka sa sarili mong tahanan na pinaghandaan ng Panginoon Kristo para sa atin. Bilang hindi ka bahagi ng sanlibutan at hindi ka taga rito, kailangan mo ibalik sa sanlibutan ang mga bagay na pag-aari niya. At ibabalik mo ang mga bagay na iyon dahil ang nagtutulak sa iyo ay pagmamahal mo sa Diyos. Ayaw mong mabahira ng anumang karumihan ng kamay mo na pag-aari ng sanlibutan. Ayaw mong mabahiran ang prinsipyo mo, ng prinsipyo ng sanlibutan. Kaya binabalik mo agad sa sanlibutan ang dapat na nasa sanlibutan at hindi dapat nananatili sa iglesia at sa sarili mong sambahayan. Ang pagmamahal muna sa Diyos ang siyang nagtutulak sa iyo para ibalik mo sa sanlibutan ang mga bagay na nauukol sa Kanya. Kagaya ng pagpapasakop mo sa pamahalaan, kaya ka nagpapasakop sa pamahalaan dahil iniibig mo muna ang Diyos. Kaya ka sumusunod sa pamahalaan, sa usapin na hindi sinasakop ang ating pananampalataya, kaya ka sumusunod sa pamahalaan, sa kanilang mga batas, ay dahil iniibig mo muna ang Diyos. Hindi binanggit ni Kristo ang pangalan ng Diyos na para bang isinisingit niya lang ito. Kasi nga, kung titingnan mo ang usapin ng Pariseo at ng mga Herodiano, ay ang pagbabayad ng buwis. At nang tingnan nila ang denaryo na ipinakuha ni Kristo, kuha niyo ka ng denaryo. Kaninong larawan? Kaninong pangalan na nasa denaryo? Na nakita nila ay pangalan ni Cesar at mukha ni Cesar. At wala roon ang pangalan ng Diyos at ang mukha ng Diyos. Kaya kung titingnan mo, parang siningit lang ng Diyos ang pangalan, ay siningit lang ni Kristo ang pangalan ng Diyos. Na para lang ma-pinpoint niya, para ma-point out niya, yung gusto niya sabihin, ay babanggitin niya yung pangalang Diyos, para lang masabi na siya ay mangangaral at rabay ng Judea. Ngunit hindi niya sinabi ito para isingit lang ang pangalan ng Diyos. Binanggit ni Kristo ang Diyos upang ipaunawa sa mga Pariseo at mga Herodiano at ipaunawa sa iyo ngayon na ang Diyos ang sukdulan ng lahat ng mga bagay. Siya ang soberano sa lahat at siya ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay nagpapasakop kay Cesar. Nagpapasakop sa pamahalaan, siya ang sukdulan ng lahat ng bagay. Siya dapat ang inuuwian ng lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat at siyang may malayang pamamahala at siyang soberano sa lahat ng bagay, kahit sa buhay ni Cesar. Kaya binanggit ng Diyos, ay binanggit ni Kristo ang Diyos. Kaya sa usapin ng pananampalataya, mga minamahal, hindi natin
hindi nating handa nating suwayin ang pamahalaan pagdating sa usapin ng pananampalataya. Pag sinabi ng pamahalaan na huwag kayo sumamba, pag sinabi ng pamahalaan magtrabaho kayo ng linggo, o sinabi ng pamahalaan dapat isa lang ang anak nyo, dalawa lang ang anak nyo, sa usapin ng pananampalataya, handaan nating suwayin ang pamahalaan. Ngunit magpapasakop tayo sa anumang parusang ipapataw sa atin. Hindi tayo naging rebelde sa pamahalaan. Handa tayo magpasakop sa anumang parusa, maging ang kamatayan. Yun ang sinasabi ng Belgian Confession, Article 28, hindi ba? Na kahit ialay natin ang ating buhay, ikinagagalak natin na maging bahagi ng iglesia. Kahit ang kapalit nito ay ang buhay. Hindi natin ang Diyos ang dakila sa lahat, kaya hindi natin ibibigay yung mga para sa Diyos at ibibigay natin sa sanlibutan o sa pamahalaan. Ang ating pananagutan ay nasa Diyos sa usapin ng pananampalataya, kaya hindi maaari na ito ay kuhanin ng sanlibutan at i-demand nila sa atin ang pagsunod sa usapin ng pananampalataya. Hindi nila pwedeng kontrolin ng church. Hindi nila pwedeng diktahan ang budhi ng mga mananampalataya. Ang Diyos ang dakila sa lahat, kaya ang ating katapatan sa pamahalaan ay ating pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos muna. Kaya pag merong pagtatalo sa pagitan ng pagsunod mo sa pamahalaan at pagsunod mo sa Diyos, ang mangingibabaw ay ang pagsunod mo sa Diyos at hindi ang pagsunod mo sa pamahalaan, sapagkat sinusunod mo lang ang pamahalaan alang-alang sa Diyos. Hindi natin ibibigay ang mga hindi pag-aari ni Cesar. Ang ating pananampalataya ay hindi niya pag-aari. Kung palalawakin natin, ang sanlibutan ay walang kinalaman sa ating mga kaluluwa at katawan. Hindi ba? Tayo ay pag-aari ni Kristo sa katawan at kaluluwa. Hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Bagamat kaugnay natin ang sanlibutan organically, dahil tayo ay mula sa alabok, at tayo ay hindi hiwalay pa sa sanlibutan, at tayo ay nakaugnay pa rin sa sanlibutan bilang tayo ay nagmula lahat kay Adan. Ngunit spiritually, naglagay ang Panginoon ng malaking pagkakaiba sa kanyang bayan at sa sanlibutan. Ito ang tinatawag nating antithesis. Tayo ay pag-aari ng Panginoon sa katawan at kaluluwa. Hindi tayo pag-aari ng sanlibutan ito. Ang iglesia ay hindi pag-aari ng sanlibutan, kaya hindi natin ibibigay sa sanlibutan ang ipinagkaloob ng Panginoon sa iglesia. Ang ating mga anak ay hindi pag-aari ng sanlibutan, hindi ba? Sila ay sa Diyos, na ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos. Sa ilalim ng tipan, ang ating mga anak ay hindi pag-aari ng mga magulang. Bagamat yan ay sinilang sa ating sambahayan, yan ay pag-aari muna ng Diyos, na ginamit ng Panginoon ang iyong binhi upang ipanganak ang mga hinirang ng Panginoon sa ating kapanahunan. Ang ating mga anak ay sa Diyos, sang-ayon sa prinsipyo ng tipan. Kaya nga, sa kanilang mga pag-aaral, mga kapatid, mga minamahal, hindi natin sila dadalhin sa Roma. Hindi natin sila dadalhin kay Cesar. Dadalhin natin sila sa Diyos. Dadalhin natin sila kay Kristo, sapagkat sila ay pag-aari ni Kristo at hindi ni Cesar, hindi ng sanlibutan. Kaya masidhi ang ating paglaban at pagnanais na magkaroon tayo ng Christian school, sapagkat walang pakinabang ang ating mga anak kung dadalhin natin ang ating mga anak sa sanlibutan, sa Roma. Ang ating pagkatawag ay wala sa Roma. Ang ating pagkatawag ay sa tipan ng Panginoon. Ang ating pagkatawag ay ang ating pananagutan sa tipan. Maging ating mga salipi. Ating mga salipi ay sa Diyos. Kaya natin ipinagkakalob ang bahagi ng ating kita
ang ating mga pinagpaguran sa Diyos upang lumaganap pa ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi natin maaaring ipagkait sa Diyos ang ating mga salapi habang ang sanlibutan ay lubos nakikinabang sa ating mga pinagpaguran at pinaghirapan sa halip na ipagpasalamat muna natin ito sa Diyos. Hindi ba't sa Israel? Sa ekonomiya ng Israel, sabi ng Panginoon, ang unang ani ay sa akin, ang unang bahagi ng ani ay sa akin, ang ikasampung bahagi ng ani ay pagkakaloob nyo sa mga naghihirap at sa mga Levita, at maging ang mga bahagi ng inyong paghahandog ay ipagkakaloob nyo sa mga Levita at sa mga nagtatrabaho sa tabernakulo. Kasi ang idea, ang lahat ng nasa Israel ay pag-aari ng Diyos at kaloob ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ibalik ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya maging ating mga salapi ay hindi natin pinaghihinayangan na ipagkaloob sa Diyos. Maging ating mga oras, mga kabataan. Maraming mga bagay ang sumisila sa atin at kinukuha ang ating mga oras, araw, panahon. Maraming mga bagay na pilit tayong kinukuha ang ating mga atensyon mula sa mga spiritual na bagay. Sukdulang maging ang mga basic reform doctrine ay hindi mo alam. Dahil sa kawalan mo ng panahon sa pag-aaral. Sukdulang kahit yung mga maliliit na doktrinang Kristiyano, mga orthodox doctrine ng Kristyanismo ay hindi mo alam at nahihirapan kang ipaliwanag. Dahil wala kang panahon. Pero bigyan mo ang kabataan, maging yung mga matatanda ng isang oras, at nakakalungkot, ang isang oras na yun, hindi mo malang nakitaan na magbuklat ng Biblia para magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang pinupost sa FB, makikita mo ang kanyang puso. Puro pag-inom ng alak, puro pagpo-post ng mga nagsasama ng hindi kasal, mga malalaswang bagay, mga pagmumura, at kung paano niya tinuturing ang Biblia. Napupudpud na ang kamay niya sa mga gadget, pero yung Biblia, nabubulok na sa lagayan ng aklatan, sa lagayan ng mga aklat. Mga kabataan, ibalik ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Maging ang inyong panahon at oras ay para sa Diyos. Kailangan natin itong gugulin sa paglilingkod sa Kanya at hindi sa sanlibutan. Mga minamahal, hindi ipinagkait ng Diyos si Kristo sa atin, hindi ba? Ganap niyang ipinagkaloob si Kristo at sapat iyon upang ikaw ay maging pag-aari ng Diyos. Ang lahat ng sayo ay sa Kanya, kaya lahat ay marapat lamang na may ukol sa Kanya. Hindi ito usapin kung sino ang mas malaking magbigay, o usapin man ng kung sino mas malaking maglaan ng mga bagay para sa Diyos. Ito ay usapin ng pananampalataya. Nung sinabi ng Panginoon, ibigay ninyo sa Diyos ang sa Diyos. Ito ay usapin ng pananampalataya dahil wala naman sa kalikasan mo na magbigay sa Diyos. Ito ay usapin ng pananampalataya, ito ay usapin ng pagkaunawa mo sa Ebanghelyo at sa persona at mga gawa ng Panginoon Kristo. Ito ay usapin ng pagtitiwala mo sa Diyos na kung ano ang kanyang hiningi ay siya rin ang magkakaloob nito sa atin. Wala kang hawak kahit isa, hindi ba? Walang laman yung kamay mo. Hindi ka harap sa Diyos na laging may laman ng kamay mo. Ang totoo, lagi kang umaharap sa Diyos na walang laman ng kamay mo. Ang totoo, nagkakaloob ka sa Diyos ng mga bagay na siya din naman ang nagbigay. Hindi ba? Tanging si Kristo lang ang humarap sa Diyos na may laman ng mga kamay. Tanging si Kristo lang ang humarap sa Diyos na may laman ng kamay. Katuwiran, kamatayan, at maging ang kanyang iglesia ay nasa kanyang kamay. At sa pagkakaloob na iyon ni Kristo, naroon tayo na kanyang iglesia.
Kaya naman naging katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang bayan na kanyang binili sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Alang-alang sa pagkakaloob ng Panginoon sa atin, ipagkaloob ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. At bilang pagmamahal sa Diyos, ipagkaloob ninyo at iwaksin ninyo ang mga bagay sa sanlibutan na nauukol lamang sa sanlibutan. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong kabanalan, na kung paano ibinukod nyo kami para sa inyong sarili, ay patuloy nyo kaming ibinubukod, hiwalay sa sanlibutan. Pagpalain nyo kami, O Diyos, at bigyan ng tapang at sigasig para sa pamumuhay na may kabanalan. At alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay nasa prinsipyo ng inyo pong pagpapabanal sa amin. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob po tayo para sa ating benevolence at building fund. Salamat po. Benevolence at building fund.